Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Pasensya na po, medyo na-late tayo ng paggawa ng video. Nandito po kami ngayon sa Boracay, sa White Beach Resort Station 1. Ayan. Kung kayo po ay pupunta dito na kayo tumuloy. Nako, chess player po ang may-ari. Napakabait. Okay, ito yung bakbakang Title Tuesday. Naglaro uli si world number 1 Magnus Carlsen. At ang kaharap niya dito ay si David Anton Guijarro. Kung matatandaan niyo po itong Spanish Super GM na ito ang tumalo sa ating kababayang si IM Daniel Quezon. Kung inyo pong matatandaan nitong nakaraan lang na sinalihan. Pero ang ganda ng performance ng ating kababayan. After ng game na ito, pakita ko po sa inyo yung standing. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, C6, nako, Caro-Kann defense. Bihira na nating makita itong Caro-Kann defense sa panahon ngayon. At nag-D3. Kia, King's Indian attack. Nag-E6. Ayan. Dito po, ano po ba ang purpose ng D3? At parang pinapatakam ang black na capturein ang pawn sa E4. Pag kinapture, yung tipong may queen to queen kaagad ba? Queen to queen. Pabor ba sa black o hindi? Equal lang mga kamatsas. Halos equal lang ito. Ang gagawin dito ng black ay magda-knight F6, simpleng develop lang, tapos knight BD2 and mag-G6. Ayan. E5 naman anytime. Tatakbo naman sa gitna ang knight kaya hindi dapat mairita sa paparating na E5. Okay? At ito po ay endgame battle. Talagang sinubok dito or pinaramdaman ni Magnus na sige, binibigyan na kita ng pagkakataong makapag queen to queen at pumasok sa endgame. Pero ayaw ni Guijarro. Ramdam niya ang lakas ni Magnus pagdating sa endgame. Nag-E6 lang siya. Kumbaga, tumigil ka Magnus. Nag-knight F6, E5, knight FD7, D4. Ayan na. Unti-unti na pong pumapasok sa itsurang French na po ito. French defense battle na. From Caro-Kann na uwi sa French. Grabing mga transpositions, no? A5, A4. Ayan. Sa kagustuhan ni Magnus na pigilan ang tipong magsasamantala na makakuha ng space sa queen side. Mag-A4 kasi yan, mga kamatsas. No, pero ang tira lang sa old line ay castling. Parang baliwala kahit makapush A4 yan. Pero kay Magnus, iba. Pinili niya A4. At nag-queen B6, castle, kumapture sa D4, C takes D4, knight takes D4, knight takes D4, queen takes D4, knight F3. And queen B6. Ayan. Dito po kung mapapansin nyo, parang nakanakaw dito ng isang pawn ang black. Nawala ang D4 ng puti. One pawn down, maliwanag. Pero yan po talaga ay idea na at naitatag na theory na dati pa. Ang kapalit naman yan, ayan, i-freeze yung development ng knight tapos lalabas yung mga developments ng minor pieces. Yan ang lalim yan. Pero tingnan natin, ano? Bishop E7, nag-H4. Ayan. Pagtira ng H4, dito po lumabas ang novelty. Okay, itong H4, tingin ko ang idea ni Magnus ay pagagapangin niya sa king side dahil ramdam niya na magkakasling din naman ang black sa king side. Ayan, okay, novelty yan kasi ang old line dito ay may nagtry na ng bishop E3 and may nagtry na ng bishop F4. Okay po, so balik tayo dito sa H4 at nag-castle H5. Ayan na nga ang gapang. Nag-H6 para wag naman lubos-lubos na makapanamantala ng atake dyan sa king side. Bishop E3, Queen D8 at dito nag-Rook C1. O diba? One pawn down ang puti. Pero tingnan nyo po. Ipit ang developments naman. B6, ayan, binigyan ng good move ni Stockfish. Siguro ang idea ay magkaroon ng pagkakataon to play Bishop A6 dahil lamang sa isang pawn, daanin sa yaman, ika nga, sabi ng mga veteranong chess player. Pero naamoy ni Magnus na Queen E2. O sige, ilagay mo yan dyan, subukan mo lang. Nag-Knight C5. Nag-Knight D4. Ayan, para yun naman, atakihin sa C6. Nag-Bishop D7 at nag-Queen G4. Naku, kabila yung binibigay na palaisipan ni Magnus, no? May palaisipan sa queen side, meron din naman sa king side. Ang idea ng Queen G4 ay to capture the pawn H6.
Yan na ang paparating. Agad namang umilag dito si Giharo at nag-rook c3. Yan. Ito yung mga binibiling tira, ika nga mga kamatsas. Itong simpleng angat ng rook c3, hindi lamang nagbabadya ng malakas na baterya sa c-file, kundi kapag umalis ang bishop, mayroong switch or lilipat sa king side eh. Nag-knight takes a4, aba, pumingas ng pawn, bishop takes a4, bishop takes a4, ayun, at nag-knight takes e6, talaga palang expected ni Magnus yan. F takes e6, at syempre kailangan bumawi, queen takes a4, nag-bishop b4, another good move by Giharo para maistorbo yung Voltes 5 na inaasam-asam dito na formation ni Magnus. Okay, at nag-d4, bishop c1, umatras. Another bad move na naman. Dapat daw po mga kamatsas ay rook d1, ipin lang. Tapos ang continuation, bishop c5 and rook takes e6. Pero dito, kapansin-pansin mga kamatsas, lamang ang black, lamang pa rin si Giharo sa evaluation, ano? Lamang pa rin, magpapa-queenless, kakapture no? Ayan, so kayo na lang po mag-explore niyan, etc. Grabe. Pero dito balik tayo sa ginawa ni Magnus, nag-bishop c1, rook to f5. Ayun, namali din. Dapat daw ang tira dito ni Giharo ay ang malakas na queen e8. Nakapin, hindi makagalaw ang tore, at the same time, meron pang threat sa h5. Oh, mas malakas yan. Nakapin lang, di makagalaw ang tore. Pero balik tayo sa rook f5 na ginawa, nakahataw ng rook takes pawn, rook takes h5. Ayun. So para sa akin po, no, malakas ang dating ng plano dito ng black. Kasi pagka-capture dyan, ang isusunod ay yung queen na gagapang sa h4 at nako, magbibigay ng mga malakas na problemang matcha-matcha dyan sa king side. Pangmati na ang plano. Pero kung accurate po ang pag-uusapan natin, yun lang. Bakit kaya ganun? Ang tira naman ng infinite analysis dito ni Stockfish ay rook takes h5. Sumang-ayon na ba siya? Mali yung pagkalagay niya ng bad move, loko to, no? May gantong minsan si Stockfish eh. Bishop f4, ayun po mga kamatsas. Blunderacious ang ginawa dito ni Magnus. Yun lang. Dapat daw ang tira ay queen c6. Pag pumunta dito, kakapturin lang yun, ano? Tapos f4 para pag check may pasingaw, takbo. Okay, so queen c6 lang daw pala eh. Pero balik tayo sa ginawang bishop f4, blunderacious mga kamatsas. Pakiguess nyo po ang napakalakas na tira na ginawa ni Super GM Anton Giharo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayun pala. Ganyan pa rin. Queen h4 pa rin. May atake na sa bishop, may threatening matchas pa. Kaya pala grabe ka blunderacious ang ginawa ni Magnus eh. Yun laing eh. Di nag f3. Nako, ito pa isang matinding binitawan. Nag-bishop c5. Hindi pa kinapture to. Oo nga pala. At tingin ko, ayon sa aking obserbasyon, expected ni Magnus itong queen h4, f3. Na ang akala ni Magnus, ayun, napagdudugsong natin, tinatrap niya si Giharo na capturein yung bishop niya. May rook e8 pa palang baon-baon yun. Ano? May ganyan pa pala. Pag kinapture ang tore, capture, and then check, makukuha yung tore sa h5. Paano kung angatan lang? Subukan daw, angat. Hindi naman ka-capturein yon dahil may queen c2 check. Obligado iharang ang tore kasi kung g6 may queen c7 check, mamamatchas eh. Saka pa lang ka-capture dito. Ayun. Pero lamang pa rin ang black, no? Ba't parang di nagbabago? Sobra naman yata kasi may check naman dito. Lamang pa rin talaga. Lamang pa rin talaga, no? Check. Queen f2, then rook takes e5. Lamang pa rin. Mangyari kasi, ang daming pawns tsaka napaka-solid. May center pass pawn pa. Malupites, no? Yan ang lalim ng endgame ng chess eh. Pero balik tayo.
Himbis na capture ni Giharo, nakita niya ang malakas na Bishop C5. Yan ang matindi. Yan ang sigurong medyo kinapos si Magnus na pag Bishop C5, eto yung paparating. Hindi naman pala papansinin yung kanyang trap na Bishop. Ang ginawa dito, nag-Rook E8 check na. Rook takes E8, Queen takes E8 check, King H7, at dito po mga kamatsas, kitang-kita na ubusan ng oras si Magnus. Grabe, ang lakas pala talaga ng pressure na hatid-hatid ng Bishop. Napaisip si Magnus, flag down. Malakas pala talaga ang tumalo kay candidate Grandmaster IM Daniel Quezon, ano? Matindi. Tinatalo din si World Champion Magnus Si World number 1 World number 1 pala, hindi World Champion dahil nakaidingli rin ng titulo ngayong taon Okay po mga kamatsas, yan po. At ipakita ko sa inyo ang kanilang standing sa early edition mamaya may papakita ko sa inyo sa late edition mga kamatsas. Silipin natin ang standing nila. Sino ba nag-champion dito? Ang nag-champion ay si Alexi Sarana. At ang second place ay si Nepo, Jeffrey Xiong, at fourth place dito si Magnus. Pero para sa akin, not bad pa rin. Pasok pa rin top 5. Si Anton Giharo pang number 6. Malakas talaga tong Giharo na to. Hindi biro, ano? Yan po mga kamatsas, sana po natuto kayo at na-update dito sa ating weekly Title Tuesdays, kasi 2 editions lagi ito. Mamaya naman po ay papasadahan naman natin ang best game na mapipili natin sa late edition. Tingnan natin, baka mamaya sumali uli si Magnus doon o silipin uli natin. Okay? At muli po mga kamatsas, this coming September 23 ay magpapasimula na ang ating online training via Zoom call, and gagamit po tayo ng Leeches account para sa demonstration ng board. Live training po ito mga kamatsas for beginners, intermediate, and advanced. Sa mga gusto pong mag-improve sa chess, magka-rating at maging tournament player, mag-register na po kayo. Posted po sa ating Facebook page Kamatsas ang details. Mag-fill up lang kayo ng form and then choose your training type kung ano po yung inyong ipagre-register. Okay? At ganun din po sa ating YouTube, nasa community tab ang complete details. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.